Magandang araw po. Ito yung nagawa na natin na dalawa. So napipent na po natin yung kanyang tangke. So ngayon bago natin ipasip, paglutuan ko muna ito. So bukas ko na ito isip. So bukan ko na yan. Tapos na po. Yan. May oil level regulator na po yan. So ito 40 holes po. Ito yung order ng taga Cavite. Yan. Ito sa Rizal. Ito sa akin yan. Yan yung ginagamit ko everyday. Yan yung pinakauna ko na design. Yan. So na may oil level regulator 40 holes, 40 holes. Yan. So ito po yung pinapadala natin na anti-apaw. Ito yung stainless plate. Tapos patong lang dito, lagay yung kaldero dyan. So pwede na tayong magsaing. So ngayon ititisper natin ito diretso demo din sa may-ari, no? Kasi nagtatanong din sila kung paano daw. So ngayon dito sa inyong unit, sir, ititisper natin, sir, para makita nyo kung ano paapoy. Ayan. So dito tayo ngayon sa ating dirty kitchen, no? Dirty talaga. Una, sir, lagyan natin ng papel, either tissue. So sa akin papel lang po ang ginalagay ko. At pagkatapos natin lagyan ng papel, lagyan po natin siya ng krudo, kahit dalawang takip lang ng galon. Yan po yung una nating init na ating chamber para madali siya mag-apoy. Kasi kung diretso yung oil na ilagay natin dyan, yung papel, yung oil kasi medyo matagal siya painitin. So napakaganda, mainam na ilagay natin yung krudo muna. At pagkatapos, yan, sindihan na po natin siya. Sindihan na po natin. Hintayin na lang natin na masunog lahat ng papel, no? At yung krudo na masunog na din. Pagkatapos, i-open natin yung blower. Kalahati lang po. Yan, diretso na kalahati. Yan yung kagandahan ng ating burner, kasi hindi na siya mamamatay. Diretso na siya. Diretso na siya andar. Apoy na yan. So tuloy-tuloy na po yung pag-apoy niyan. Hintayin na lang natin na maubos yung krudo at saka yung papel para bago natin siya papasokan ng oil, para yung oil madali na lang siya masunog. So yung gagawin natin, lalagyan na natin ng oil yung tangke natin, at yung oil na linalagay natin, yung pure yan na galing sa service, yung sa sasakyan na galing sa opisina namin. Kasi ginadala ko yung mag-change oil kami. So ayan, sana hindi tayo makapiright nitong Dilo na to. Shout out sa'yo, Dilo. Sana naman isali na lang natin yung ating yung ating unang version na unang gawa natin sa LPG mode. So ayan yung natin, LPG mode natin. So yan lang yung daily na ginagawa natin, linulutuan natin. So ganyan, pwede na natin i-open yung ating gate valve para yung pundo ng oil dyan sa intake natin na papunta sa loob. Mayroon pa yung na kumbaga nakapundo na standby para hindi papasok yung usok pabalik. So lalagyan lang natin para mapunduhan siya. Tama-tama lang na ubos na yung krudo at saka yung oil. Pero kung naumpisahan nyo na magpa-apoy dyan na mayroon na siyang pundo, so hindi na kailangan. Hintayin mo na lang na medyo ubos na lang yung krudo bago mo siya lagyan ng oil.
So ang ginawa ko dito, parang maubos na yung crudo niya sa loob ng chamber. So dinagdagan natin dito sa intake, no, para mapasukan kaagad siya kasi mamamatayan kung hindi na natin nalagyan ng oil. Yan. So sa umpisa lang po yan na dapat mapunduhan yung sa kanyang punduhanan ng oil para hindi papasok yung hangin, yung baga ilbo niya. So ayan, tuloy-tuloy na po yan. So dyan, pwede ka na mag-control dyan, patak-patak na lang yung oil mo kasi nakapasok naman yung oil niya sa loob ng chamber. May oil na yan doon. So patak-patak na lang tayo dyan. Pag ganyan na yung apoy niya, pwede na natin salangan yan. Kasi habang tumatagal, lalo yan lalakas, lalo yung mag-blue flame. So, pwede na natin yan salangan dahil sayang naman yung apoy. So, blue naman siya. So, pwede na natin siya salangan. At itong stainless plate, ito naman yung pinapadala natin, no? Bagay ito yung pakapin niya. Para ito yung ginagawa natin na anti-apaw sa mga kung magsasaing tayo. So kailangan talaga natin ng may mga anti-apaw kasi yung mapasukan ng tubig yung chamber natin. So lalaki yung apoy o hindi siya mag-blue flame kasi matutuluan siya ng tubig. So kailangan talaga natin yung stainless lang na plate sa ating anti-apaw o slash proof yan na tawag nila. So yan lang po kasimple yung ating concept sa ating anti-apaw. So kung nakikita nyo po, habang tumatagal lalo po siyang lumalakas, no? Pwede natin siya i-pull. Ayan, lalakas siya, mag-pressurize din siya. So napakaganda yan kung may salang. Kung nakikita nyo po yung plate natin doon sa kinawanan din na anti-apaw, yung pinatungan ng kaldero, magbabaga din siya, no? Yan yung magbigay ng init sa ating puwit ng kaldero. So yan po ang kagandahan yan. At ito naman ang heat conduction plate. Yung conduction plate, maganda din ito. So pero mabibili mo ito sa Shopee. Ang ganitong kalaki, 28 cm. So yung kahalaga nito nasa 400. Ayan. Mayroon din mga mura yung sa 24 cm. Mayroon din 20 cm. Yan, sa akin yan 28 yan, ganung kalaki. So maganda din yung mas malapad para protektado talaga yung chamber natin. At yung lata pala yan sa gilid, yan po yung isasahod natin sa ating oil level regulator. Yan po yung concept natin sa ating oil level regulator. So ipapakita po natin sa inyo yung kahalagahan nito yung oil level regulator. So halimbawa yung intake niya
Yan, palakasan natin para aapaw siya. So titingnan natin, yan, umaapaw na po yung oil sa regulator. So kung nakikita nyo po, yung oil niya sa intake, tuloy-tuloy lang yung patak niya, pero kusang lalabas yung sobra. So yung apoy niya, tuloy-tuloy lang din yung apoy niya, no? Walang pagbabago. So ayan po yung concept ng manual oil regulator. Kasi kung wala yung manual oil regulator, hindi mo mapatino yung apoy niya. So ayan po. So yung isa naman, so hindi pa siya tumulo, no? So kaya i-pull natin yung intake para makikita natin kung ano yung performance niya kapag tumulo na o umapaw niyan dito sa ating manual regulator. So yung iba gumawa dito na lang sa may kanyang daanan ng hangin. Yung iba si Sir Larsky nga, nag-iba na yung concept ni Sir Larsky. Bali dito na yan dinadaanan sa baba ng tawag yan sa blower. So ginagyan niya ng daanan ng oil dyan bago siya mapunta sa blower. So doon na lang lalabas. So depende na lang po, kasi iwan ko kung nagkuha na si Sir, no? Parang binago na yung konsepto niya. So siguro mas nagagustuhan niya yung ganong konsepto. So ito, so nakikita nyo po, umaapaw na po sa outlet yung oil. So yan. So kung nakikita nyo, pwede na natin siya i-control. Yan, control na siya, patak-patak mo na siya kasi nakita mo na yun na yung level niya. So tingnan nyo yung apoy niya. So lalo siyang lalakas. Ayan po yung concept niya, oh. Lalo siyang lalakas. Kaya dito sa oil level regulator, so satisfied talaga ako, no? Kasi hindi lang ako ang nagsabi na satisfied ako, kasi yung mga customer natin, mayroon din silang feedback na napakaganda. Kahit nga nung yung sa Tagalite, yun ang nag-review, na ginamit daw nila ng isang araw, birthday ng kanyang anak. So hindi po daw nagbabago. So napakaganda po, satisfied po si Sir. Kaya gani binigyan tayo ng bonus na pang-snack daw na 500 pesos. So nagpapasalamat tayo sa kay Sir, no, dahil napakabait ni Sir. So shout out sa iyo, Sir Dante Palermo. So shout out sa iyo, Sir. Tagalite po si Sir, no. Napakabait ni Sir. Nagbigay sa atin ng 500 pesos dagdag daw sa pang-snack natin. So ayan, nagsasangag na po si Mrs., no. Nagsayang kami, tapos may bahaw kami. So ginasangag lang niya ni Mrs. Nagyan niya ng kaunting star margarine at saka asin. Yan po yung technique namin dyan sa bahaw, kasi masasayang naman kung hindi natin isangag. Kumbaga siopan. So balik tayo sa oil regulator. Mayroon ding gumawa na sa mismong tuluan na lang niya nilagay yung butas para kusang lalabas na doon sa intake ang oil. Ang sabi niya gani now na hindi na kailangan na papasok na doon sa may outlet doon sa oil regulator dahil mainit daw at mabaho. So hindi naman siguro yan, hindi naman yan, kung mainit, talagang mainit talaga yan, galing-galing kasi sa chamber eh. So alangan hawakan mo yan na mainit, kaya ganit lata ang linagay dyan para hindi ka masusunog. So yan po yung concept ng oil level regulator natin. So walang problema yan, gina-tutorial ko yan kung gustong sino matuto. Pero kung ayaw nyo, bahala kayo dyan. Basta sa akin, kontento na ako dyan. So hindi po tayo naninira. Mayroon nag-PM sa akin na nakabili sa kasamahan din natin ng mga gumagawa ng kalan. So maganda yung apoy sa permero, pag huli na, wala na. So yan na lang po yung hindi lang tayo magsalita kasi mahirap na. So yung advice ko sa kanya, bibilisan na siya ng burner. Sabi ko, wag ka nang magbili, sir. Mo muna siya, contact mo muna siya. Tapos kung ano yung kanyang dyan, idea na para babalik yung magandang apoy ng kanyang kalan na binili sa iyo. Kasi kung halimbawa naman na
magbili ka sa akin ng burner, ang mangyayari iba yung attachment doon sa kanyang burner. So iba-iba kasi yung konsepto, iba-iba kasi yung design ng used oil kalan namin. So sa akin, ito na yung used oil kalan na gawa ko sa pang household. So kung gusto nyo naman yung pang malakasan, doon tayo sa heavy duty para makita nyo yung gustong pang malakasan. So yun, sobrang lakas talaga yon. So may nag-order ganito atin, no? Taga Cebu at taga Samar. So shout out sa inyo, sir. Maraming salamat sa tiwala kasi nag-down payment na sila ni sir ng kalahati. So maraming salamat sa tiwala ninyo, sir. Siguro sa Saturday bukas ko pa yung tatabuin yung sa inyo kasi tatapusin ko muna ito. Ipapaship ko muna itong taga Mountain Province at taga Cavite. Ito po, susubukan natin palakasin. So ayan, so aakyat po yung apoy, biglang aakyat yung apoy. Pwede natin siya pahinaan. So masarap paglaruan itong ng kalan. So yung ginagawa natin, kung halimbawa medyo maghina-hina na siya pagpain-in natin, so yung carbon kasi maninigas, so kailangan natin ipa-distract sa ating pamaraan ng oil extractor. So kung nakikita nyo po, kung i-pull natin, aakyat kaagad yung apoy. At yan po yung tinatawag natin sa linya, yung strainer, na hindi niya pipigilan niya na bubulwak yung apoy para makuha niya, ma-screen niya bago lalabas para hindi maamoy yung oil. At pinol natin yung intake natin para makikita natin kung ano yung performance niya, kung lalabas po yung oil dyan sa regulator niya. At ito po yung luto na po, kung nakikita nyo. So hayaan na lang muna natin, painin lang natin konti para lutong-luto na talaga siya. So ito po yung pinapakita natin na yung kalan natin hindi lang pang malakasan, pwede natin siya in pang ulam, pang saing, pang household talaga siya. So pinapakita natin dito na pwede natin siyang palakasan, pwede natin siyang pahinaan. Yun ang importante ng kalan di used oil. So perfect na po ito na burner kasi hindi po siya maamoy, hindi maausok. So kuha na talaga yung design ng ating used oil kalan. Ito po yung stainless plate. Ito po yung ginagawa natin na anti-apaw. So napakahalaga nito sa ating used oil kalan kasi malaking tulong ito. So ito ipapakita natin, susubukan natin na paapawin natin yung kung halimbawa umaapaw yung ating luto. So ilalagyan lang po na natin ng tubig para makikita nyo kung ano yung kahalagan ng ating used oil kalan. Tawag ito yung splash proof, kumbaga yung stainless lang na plato
So napakamura po yan, yung ating stainless na plato. So ayan po, so kung nakikita nyo po, nilalagyan natin ng tubig, so epektibo po talaga siya. So malaking tulong ito sa ating kalan. So ayan. Ngayon ko rin din nalaman na itong sa gilid niya mayroong siyang curve. So hindi siya biglang papasok yung tubig doon kasi may groove siya. So parang angkop talaga sa ating used oil kalan. So napakamura lang po ito na plate, tag 14 pesos lang po ito. So ngayon titingnan naman natin yung wala siyang anti-apaw. So lalagyan natin ng tubig. Ayan. So kung nakikita nyo, hindi siya mag-blue flame, aakyat yung apoy. Siyempre masusunog yung tubig at saka yung oil, mag-aaway sila, yung lalakas yung apoy. So halimbawa kung ang mga gumagamit ay mga beginners, so sila matatakot. So ang gagawin nyo, i-off nyo na lang po yung blower para hindi po siya lalakas. So ito na po yung kanin natin, lutong-luto na siya, no? So okay na, pwede na pangkain. So ayan, maraming salamat po sa panonood. Sa bago pa dito sa ating channel, please subscribe naman at i-click nyo ang ating notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga bagong mga video. Thank you.